gusto mo, baby, maayos din yung tulog niya, kaya po bibili ka ng stroller. Kaya lang, yung bibilin mong stroller, hindi pala suit dun sa sasakyan nyo. Kaya sayang lang yung binili ko rin pera. Hindi din naman namin nadadala yung stroller niya kapag nagbabiyahe kami. Masyado siyang bulky sa sasakyan. Hello everyone! Welcome to my channel. If you are new with this channel features different informative videos about parenting, about child rearing, about education, about health, annulment, at iba pa. Kaya hit the subscription button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. Tayong mga mommies, gusto talaga natin na we will provide everything to our children. Sometimes, hindi na natin naiisip na it's a waste of money yung pala, hindi magagamit ni baby. So, if you are a new mommy, para magkaroon ka ng guide kung ano ang importanteng bilhin at magagamit pa ni baby talaga up to ilang buwan or up to years, watch this video up to the end. Waste number 1, feeding bottles. Buntis ka pa kasi, di ba? You are so excited to buy something for your baby. Lalo na ako kasi, I'm so excited kasi malayo yung gap ng firstborn ko tapos yung secondborn ko. So, I am so excited to buy some things. Kaya, syempre, nagpe-prepare na tayo. And I bought bottles online. Yan. Pala, syempre, nag-breastfeed ako so hindi niya rin magamit. Nung nag-mix na ako, ayaw niya gamitin yung mga bottles na yon, yung nipple ng bottles ayaw niya. So, I bought some other bottles para magamit. Ayaw pa rin ni baby ko, kaya parang sayang ng pera. So, kung bibili ka ng bottles, mami, bumili ka lang muna ng isa. Kung ayaw niya, palitan mo ng chupon. Yung mas maganda, yung bilhin mong bottles, yung nag-change yung chupon, yung available yung nipples niya. Kaya yung nabili ko is Farlin. Dun siya naghiyang. Gusto niya yung nipple dun kasi medyo hindi naman masyadong malambot, hindi naman masyadong matigas. Yung parang tamang-tama lang sa kanya. Mura pa. How much is Farlin? Waste of money number 2. Cloth carrier or cloth courier. Iwas ngalay. So, nakita ko siya sa online and I feel that kailangan ni baby nung maliit pa siya. Pero, hindi rin namin nagamit. Kasi, nung tingnan ko yung baby courier na yun, kahit sa bahay pa lang, kung pabiglas na yung baby ko, ayaw niya, parang sisigipan siya, para siyang nasusuffocate. Kaya, hindi ko rin talaga nagamit. Waste number 3, swaddle blanket. Hindi ko rin nagamit talaga kasi si baby ko, once na i-wrap ko na siya doon sa swaddle pad, ayaw niya, nagpupumiglas, umiiyak. So, it's a waste of money din na sayang lang din na hindi naman pala siya gagamit. Kaya, i-try nyo muna, bumili kayo ng isa. Kung okay, bumalik ka ng additional. Kaya, yung dalawa ko binili, sa sobrang excited ko, akala ko is okay sa kanya, hindi ko nagamit. So, depende yan sa baby, mga mamis. Waste number 4, electric breast pump. Bumili ako ng electric breast pump dahil I thought na magagamit ko siya for a longer time dahil yung sobrang milk kapag aalis, syempre ipapump ko. But what happened is, hindi ganun karami yung milk na lumabas sa breast ko. Kaya parang sayang lang din siya. So, much better kung may plano kang bumili, mag-try ka na lang muna nung bumurahin yung manual pump or make it sure na yung kung bibili ka naman ng electric breast pump, yung durable talaga. Kasi yung nabili ko, 1,000 plus. But, 1 week ko lang siyang nagamit, trinay ko, nag-pump ako, nasira na. So, sayang lang ang pera. Waste number 5. The 5th one na sayang ang pera nung binili ko ay ang wooden crib. Wooden crib kasi, nung binili ko siya, I thought na, magagamit mo siya ng mahaba-haba kasi kahoy matibay-tibay. But after 3 months or 4 months, yung mag-start na magtataob si baby, hindi mo na siya maaasahan kasi tataob na siya. So may tendency na kahit may foam siya, pwede siyang mabagok sa gilid. Lalo na ngayon, nag-start na siyang mag-roll. Hindi pwede kasi minsan tatayo-tayo na siya, nababagok siya sa gilid kasi wooden crib siya. So hindi na namin siya nagagamit usually. Mas maganda yung net yung sidings niya
para at least kahit tatayo siya, matumba siya, walang problema, hindi siya mapapagod. If you have questions, kindly comment down below and please hit like kung nagustuhan niyo ang video ito at paki-subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Thank you for watching. See you next week. Bye. God bless.